Magandang umaga mga kabahagi. Welcome po dito sa ating programang Pamumuno 2025. Isang oras na naman po tayo magsasama-sama upang himayin ang mga adhikain, plataforma ng mga tumatakbo ngayong eleksyon. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minyon. At siyempre po ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon sa ating Pamumuno 2025. Sa unang pagkakataon dito po sa Pamumuno 2025, dalawa po ang ating makakakwentuhan ngayong araw na ito. Di ba no, Tata Ben? Ha? And ayokong tumabi sa kanila kaya medyo malayo ako. Alam niyo kung bakit? Oo, mapagkakamalan po akong ano. Ha? Ano? Bata. Oo nanliliit ako sa kanila. Okay, sige. So, Tata Ben, siguro maganda ipakilala na natin, ano? Para, alam ko, excited na ako. Excited. Inaantabayan na rin to ng mga kabahagi natin na nakita na po yung ating post, even yesterday, no, mula po sa page ng Radio Pilipino. Okay, so mga kabahagi, let us welcome. Ito po mga makakasama natin. Teka, unahin, kasi dalawa sila, no? Okay, yung una po ay graduate po ng Integrated Marketing Communications sa University of Asia and Pacific. Nagkaroon po or nakatanggap ng kanyang master's degree in Business Administration, Marketing and Communications mula po sa University of Asia and Pacific also. At bukod dyan, siya po ay nag-master in Management, Public Administration from PCU or the Philippine Christian University. Former chief po ng Political Affairs Division ng Office of the Senate President. That was 2016 to 2017. At nagsilbing tagapagsalita and national chairperson ng Public Information Committee ng PDP Laban. So, kumbaga, ano natin to na, no? Dun sa political side ay meron talaga siyang kaalaman. Okay? And nag-represent po siya sa Pilipinas sa Future of Leadership, Southeast Asia Leadership Program sa University of Melbourne. And meron po siyang hinawakan mga posisyon, iba't ibang posisyon sa mga organizations. Kabilang na po dyan ang pagiging head ng New Media at the Senate of the Philippines, Director for New Media ng PDP Laban, at marami pa. No? Kabilang, isa po siya, ito, first nominee ng MPBL Party List. Let us welcome Sir Ronald Munsaya. Magandang araw po, sir. Welcome. Magandang araw, Sir Ben, at magandang araw sa inyong milyon-milyong tagapag-kinig sa inyo. Magandang umaga. Correct. 999,000 lang po yan. Iyon, no? Oo. Kasi na-offline pa. Na-offline pa. Okay. Yung isa nahuhuli. Yes. Eto naman, isa din katabi niya rito, ha? Isang retired professional basketball player and coach, ha? At siya po talaga, ay tagahanga ako nito eh. Tubong Coronadal Oo, City, talagang, South Cotabato. There was no single game in the past during their days na hindi ko pinapanood. Sa totoo lamang po yun. Yan. Okay. At kilalang Captain. Captain Marvel. Oo nga, 'di ba, no? Okay, so actually ang dami niya pong mga mga achievements. Hindi ho matatawaran yung kanyang mga natanggap na mga awards sa larangan po ng basketball, 'di ba? Naging incumbent second commissioner po ng MPBL and third nominee ng Maharlika Pilipinas Basketball League or the MPBL party list. Ang tinutukoy po natin ay isa ring sikat na basketballista. Anong Mr. isa sa mga sikat? Siya ang pinakasikat. Pinakasikat. Wow. Okay. I will refuse to accept any minor designation. Okay. So, yun. Okay. So, magandang araw din po, sir. Welcome po. Magandang araw din po sa inyo at maraming salamat sa big niyo pagkakataon sa amin, sa lahat po ninyong taga-suporta at sa nakikinig kayo. Magandang umaga po. Ayan, si Kenneth Doremdes, Yes. Captain Marvel. Oo nga. Alright, Ron. Yes, sir. And Kenneth, no? Hindi naman po pwedeng tawagin po congressman kaagad. Ano? Pero malapit na. Malapit na, congressman. Alright, let us talk about the party muna.
no, yun, that you are going to represent just in case ihalal po tayo ng ating mga kababayan. MPBL, ito po yung Maharlika Pilipinas Basketball League. I understand this is an organization founded by Manny Pacquiao. Ano po ba talaga ang pinakalayunin nito? Are you talking, or are we talking about sports development for the youth, or is there any other motive for this? Sige, Ron. Sige, Sir Ben, ma'am, ang MPBL party list, first, ang meaning talaga is Maharlikang Pilipino sa Bagong Lipunan. So, MPBL. I'd like to proudly say that we are one of the few party lists na very clear ang aming platform at advocacies. Ang aming main advocacy talaga is grassroots sports development. Because naniniwala po si Senator Manny Pacquiao, kami nila Commissioner Kenneth, at ang buong MPBL party list na kung talagang tututukan ng gobyerno, if you will really invest talaga sa ating mga local grassroots ng mga kababayan, marami tayong mga talentadong Pilipino eh. Bawat barangay maraming talentado. Hindi lamang sa basketball, iba't ibang sports pa. May mga very talented sa volleyball, football, darts, billiards, and again yung mga gold medalists natin, weightlifting tsaka gymnastics. Oo nga po, no? So, ito talaga sir, grassroots sports development. So, talagang kung naniniwala tayo kung talagang bibigyan pansin, kung talagang tututukan ng gobyerno, mas dadamihan pa yung assistance, mas marami pa tayong mga Manny Pacquiao or mga MPBL stars. At kung nagawa po nila Commissioner Kenneth ito sa basketball, sa MPBL, which is a private initiative, magagawa pag may focus ng government, magagawa natin ito sa iba't ibang sports pa ho. Tama. Oo. Kailangan mabura kasi sa isipan ko, Kenneth. Ang yung isipan na itong mga MPBL and so forth, ito yung pag-aari ng mga mayayaman eh. Di po ba pag-aari ng mga mayayaman, kanya kung ang pag-usapan po natin dito party list ng mga mayayaman. Now, tell me, burahin mo sa isipan ko na hindi po ito totoo. Kenneth. Well, sir, talagang hindi yan siya totoo dahil ito yung basketball league na tinayo ni Senator Manny na naka-design talaga dun sa vision niya na para dito sa mga grassroots players na nabibigyan natin ng equal opportunities and exposure. Dahil naniniwala siya, lalo sa mga malalang lugar, na bihira lang yung mga atleta na naging successful kung hindi mo siya dadalhin dito sa Metro Manila. Correct, opo. So dito sa Metro Manila, may mga big universities, may mga big leagues na ilan lang ang nakaka-avail nun. So kung tayo naman ang layunin talaga para mabago nun sa isipan ng mga tao na hindi ito pang mayaman, ito na po ang epekto ng MPBL, ang resulta na. Marami po tayong na-discover na basketball players na hindi galing sa mga national universities, sa mga NCAA, sa mga UAAP na discover natin. Actually, ang sumisikat ngayon yung mga players coming from the provinces. Of course, Mga yes. grassroots. Totoo. Dahil nabigyan sila ng opportunity dito. So, natutuwa kami, nakita namin na may epektong vision na pinapangarap lang noon ni Senator Manny. So, we believe right now dito sa party list na kaya to sa iba't ibang sports pa. Tama lamang po siguro and Met, kasi si Sir Manny naman nag-umpisa sa grassroots yan Nag-umpisa Correct. sa mahirap po. Sa Hindi nga malayo kumakain yan po di ba? Kanya nga lang, tadhana ang nagdala po sa kanya sa Tugatog and yumaman talaga. Yumaman. And he is now running this. Talagang siya po ang nagpapatakbo nito. At wala pong ibang nakikialam po dito except him. And the officers na nakatalaga po dito. Yes, opo. Ramon. Opo. Si Senator Manny Pacquiao is our national advisor, but he's the type of leader na very inclusive naman yung leadership niya. So, pag meron po kaming gustong gawin, kami nila Sir Kenneth, si Sir Manny, at yung ibang officers namin, we always have regular meetings kasi very consultative naman. Just like Sir Ben, yung sa ating PDP core Laban. principle sa PDP Laban na consultative and participatory democracy. Yan ang You are reminding me of the past. of our fifth principle. So, si Senator Manny has always been like that. So, he has a very inclusive form of leadership. So, ganyan po kami sa MPBL party list. Yeah, very, very good, very good. Matt? Okay, sige. So,
Tata Ben, marami pa tayong mga itatanong. Actually, yung iba pang mga aspeto pagdating sa sports, of course, ha? At yung ibang mga katanungan at interest na rin ng ating mga kabahagi. Pero magpo-pause lang tayo for a break, mga kabahagi. Magbabalik ka agad ang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Yes, At oo. Kenneth and Ron, gusto ko pong ipaliwanag po ninyo yung ginagawa pong kampanya ngayon. Nakikita ko po yung mga tarpaulin po ninyo. Nakalagay po mismo yung picture po ninyo. Yan, nakikita yung Samantalang- kagwapuhan nila. Oo, Diba? Oo. Ha? Yan po ba talaga pinakikita yung kagwapuhan ninyo? Meron po kayong gustong ipahiwatig sa Yes. taong bayan. Ano ba? Meron bang- Tungkol po dito sa mga party Oo. lists. Reason Sige, behind sino that. mauna, Ron? Actually, Sir Ben, gusto po namin ipagmalaki na ngayon po sinusubukan nating baguhin yung pangangampanya sa mga party list. Kasi po, ever since pag nangangampanya mga party list, puro mga tarpaulin lang, iba't ibang numero, iba't ibang letra. Ngayon po sa MP Bill Party List, kung mapapansin nyo we have very limited materials. Pero Yeah. kung ano man po, nandun po yung mga mukha namin. Hinaharap po namin nila Commissioner Kenneth ang aming mga mukha. Kasi hinaharap namin sa mga tao na ito po ang mga nominees nyo. Pag binoto nyo po ang MP Bill Party List number 77, nandito po kami. We are accountable for that. Pwede nyo kaming singilin. Ngayon po, naka-record po kami kung ano po yung mga plataforma, advokasya namin. Yun po ay tutuparin namin. Because we'd like to proudly say na we have a collective experience. Si Sir Kenneth pagdating sa mga atleta, sa sports. Oo. Tayo naman po sa legislative, sa legislation being 13 years director sa Senate of the Philippines. So, kami po nandito, hindi na ho kami, pag nandyan ho kami, wala na ho kaming panahon mag-aral, wala na ho kaming panahon na mag-OJT pa sa trabaho. Oo. At gusto ko rin din ipagmalaki na ang pangangampanya namin ay iba. Compared to other party lists na napakaraming TV commercials, napakaraming billboards, kami po ay bumababa sa tao, humaharap kami sa tao. In fact, nung last time, nung kami nila Sir Kenneth, nung nasa Tondo kami, sabi ng mga tao, Sir, sa tagal namin bumuboto sa party list, ngayon lang kami nakakita na bumababa ng mga nominee. Oo nga. Nakikipagkamay, pumupunta sa mga palengke, at kung may pulong-pulong man, kahit wala kami entablado, ina-explain namin ang aming plataforma, hinaharap namin. Kasi pwede din kaming singilin afterwards. Sana po Yes. ganito po yung mga party list talaga, sir. Ako naman, we're still very young, kami ni Comken, we're still very young, at kung if we will be given the chance, we will really Mukhang may objection ka. Sir Kenneth I'm dito. very Oo. Medyo I'm very umahim eh. sensitive sa mga ganyan. My apologies. We really would like to change the political landscape in the Philippines. Talagang prinsipyo talaga. Kasi sad to say, on the record naman na medyo na bastardize ng konti yung sistema. Oo nga, di ba? Okay. Baka merong Sir Kenneth, idadagdag baka si may Sir dadagdag ka Kenneth. doon. Oo. Yes, sir. Masyadong Aside dun malakas sa yung mga... objection sa edad. Pagdating sa bata no? Aside dun sa mga... naglalabasang picture doon namin, siyempre, given na yun na kami na ron ng gwapo. Gusto lang namin iparating sa Manny, dahil nandun yung mukha namin sa tarpaulin, na pakita sa mga kabataan, sa mga naniniwala sa aming plataforma, na galing talaga kami sa grassroots. Ako galing ako ng Coronadal, South Cotabato, from grassroots levels, sa Tormani, galing Jansan. So para makita ng mga followers, saka maniniwala sila ng pinipresenta namin, kami talaga, galing kami doon. So ito yung vision namin, itong gusto namin talagang gawin. If ever na mabigyan tayo ng chance na gugustuhin tayo ng mga supporters natin sa darating na election. So, kaya pinapakita namin ang mukha namin sa tarpaulin. Kaya na sinabi nga ni Ron, kami ang singilin nyo. Makikita nyo kami singilin if ever na mabigyan kami ng chance na makaupo. Tama. Nandiyan kami. Oo, lalo-lalo na yung mga talagang gustong, yung mga baguhan, no? Na mga kabataan natin na gustong pumasok sa sports, no? Okay. So, eto tanong ko lang, kasi ito usual kong naririnig, ano, pag pinag-uusapan ang mga kompetisyon, ano, na walang budget, pagdating sa sports, maraming mga kabataan natin na gustong pumasok, no? Iba't ibang larangan ito ng sports, hindi lamang basketball. When it comes to budget, kamusta naman ang budget ng ating pamahalaan
na inilalaan para sa langarangan ng palakasan? Anything na pwede ba natin or Yeah. merong kakulangan ba Actually, at inyo bang dadagdagan if in case? Opo. In fact, Oo. kulang na kulang ho talaga. In fact, we have a national budget of almost 6 trillion ngayon. Okay. At kung titingnan niyo ho talaga yung pagkahiwa-hiwa ng budget, in fact, naging very contentious pa nga, di ba? May kaso sa Supreme Court ng Oo. budget kasi napupunta sa iba't ibang mga proyekto. And of course, that is the decision naman yun ng Kongreso. But kami, pag nandito na po ang MPBL party list, kami po ang magiging boses ng mga atleta, ng mga Oo. estudyante, at ng mga future athletes, current athletes, at pati mga retired athletes. And then, Sir Ben, ma'am, we'd also like to say that ang MPBL party list ay hindi lang para sa mga atleta. Kami po ay magiging representante din ng mga referees. Maraming livelihood around sports. Everybody Oo. involved in Everybody, sports. yes, Oo. referees, statisticians, sports therapists, lahat po ito. At we will be their voice, and then we will be there to also give livelihood programs, training programs para sa kanila. Wow, maganda. Napakaganda po nito, Met, sapagkat sa ngayon, napapansin po ninyo, ang sports sa Pilipinas ay talagang very active. Dati-rati, walang volleyball. Ngayon, napapaibig na ako sa creamline. Bakit kaya? Ay, teka muna. Ibig ba sabihin, ayaw mo na ng basketball? Ang gagaling. Ayaw mo na ng basketball? Gusto mo na ng volleyball? Naiba ako naiba ako gustong sports ngayon. Wala na sila Kenneth. Wala na ibang Oh. I don't know, but you will have to talk about this also. One thing that took me out of the PBA, hindi ko na nakikita yung tunay na Pilipino mga talagang manlalaro. Kumbaga sa bakit naman puro Marami na mga dayuhan? Dayuhan na. Bakit wala yung Pinoy? May mga issues siguro sa tingin ng mga basketball fans, sports fanatics, dahil gaya nga, dito napapasok yung grassroots level na ginagawa ni Senator Manny, yung it's a regional type of basketball ito yung PBL. So yung connection mo dun sa grounds, dun sa community mo mas malalim. Correct. Compare ngayon dito na Okay. may barrier na eh. Yes. Hindi na nila iniidolo yung player. Minsan iniidolo nila yung product or a team na. Yung team. Yung team. Opo. So, ito yung sa MPBL sa amin, talagang pag doon ka sa lugar mo, talagang mamahalin mo yung player, tsaka mamahalin mo yung team mo dahil pride mo yun as Tama being naman. taga Pampanga ka or taga Coronadal ka or taga Jansan ka. Iba yung atmosphere every game. So, dagdag ko rin, na-observe din namin during games, merong harmony sa community and unity. That's right. Every game yun. Yeah. So, imagine na pag ikaw yung guest team, wala kang kakampi. Ah, Bumawi ka na lang ulit pag ikaw Kawawa na ka game. na. Home court advantage lagi. Oo. So, ang impact niya dun sa community maganda. oo. And kami natutuwa dahil ito yung pangarap talaga ni Senator Manny noon pa. And ngayon nakikita niya na napapasaya niya. Sa kanya, pag napapasaya niya yung mga Pilipino, mga basketball fans, sa mga every venue na pinupunta namin, tuwan-tuwa na siya. Dahil nakikita niya yung binuo niyang liga, yung vision niya, yung program niya nandun na. Oo. So, nagpapasalamat din kami sa kanya dahil hindi po biro yung gastos. And shoulder po, Alam ko po. shoulder po niya, sarili po niya to. Pakisabi Oo sa nga. kanya kung kailangan ng suporta pa. Grabe po. Grabe pong sakripisyo niya dito. Correct. Oo. So, yun yung pong nakikita namin yung difference. Pag grassroots level, pag umpisa mo talaga doon, mas malaking makakuha mong support sa mga fans. Dahil yun talaga mamali hanggang dulo yan. Kaya etong Correct, susunod na itatanong ko po ngayon, Ron and Kenneth, siguro mabigyan na po ninyo ng pagpapaliwanag. No? Ano po ba ang talagang plano ng party list, no? In terms of sports development in the country? Saan po ba kayo mag-umpisa? I do not know if pag-uusapan na po dito yung budget, paano nyo i-recruit yung paano ba yung mga gustong pumasok sa Yes. volleyball, sa fencing, sa weightlifting, and so on and so forth. Iba pang sports. Meron na po ba kayong plano
para to accommodate all these people and to really give allocation for them. Kasi kung wala naman po budget, talagang I don't know. Kayo na nga po. Oy, teka muna, sandali Ano? lang, ha, mga kabahagi. Bitin mo na naman. Saglit lang, ha, mga kabahagi. Sige, Nagpaposan sige. tayo for a break. Pero, mga kabahagi, magbabalik ka agad ang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. So, yung nabitin mong tanong, Tata Ben, maybe pwede mong i-rephrase para masagot ng ating mga kasama dito? Siguro maganda na sabihin na lang natin yung mission at saka Yes. yung vision po Opo. ng party list. Maybe you can expound it a little bit farther, no? Para maintindihan po ng ating mga kababayan. Ron, ikaw na muna ang Opo. mauna. Actually, Pagka may reaction si Kenneth mamaya, bahala tayo dyan. meron kaming division of labor dito. But Yes. but anyway, tulad nga nasabi ko po kanina, kami po sa MPBL Party List ay talagang ang priority platform namin ay grassroots sports development. Kung saan maglulunsad tayo ng malawakang grassroots sports development program sa mga probinsya, lalong-lalo na sa depressed communities. Because sabi nga ni Commissioner Kenneth na yung grassroots talaga, lalo na yung we have to give opportunity sa mga talentadong Pilipino, lalong-lalo na sa mga underserved areas. So, Oo. tayo ay first tutuklasin at sasanayin natin ang mga kabataang may talento sa sports, lalo na ang mga walang kakayahan ng pinansyal. Pangalawa naman, sir, magbibigay tayo ng full sports scholarships, high school to college, para sa mga really deserving athletes. Wow. And give them yung support that they need. Because Ito yung mga individual na sports-minded yes, youth Opo. na gustong pumasok sa larangan ng sports, Yes. pupunta po sa inyo. Opo. Individually. Yeah, actually, sir, we are here really to create long-term institutionalized solutions. Kasi po, of course, ang experience natin, sir, nung nasa Senado po tayo, maraming mga atleta ang umiikot, nagsosolicit sila. Oo. Oo nga po. Oo, di ba? In fact, kawawa kasi imbis na nakakapag-training sila, nagsosolicit sila kasi kulang ang suporta ng gobyerno. Pag tayo naman nandyan, of course, tayo po ang maging boses nila. Tayo ang mapupuntahan nilang MPBL parties para tulungan sila. Yes. Pero syempre, paano kung wala na ho tayo? Kasi tayo, ang trabaho talaga ng Kongreso is to create institutionalized solutions to Correct. problems. Opo. Long-term solutions po tayo. So, we are here to help do that. And then, next naman, ma'am, I will just continue. Suportahan ang mga local coaches at trainers sa pamamagitan ng pagsasanay at mga insentibo. Kasi itong mga coaches at trainers na to, they will help us identify yung mga deserving athletes. So, di ba? Mga ho may yan. potential. Sila yung mga Oo, potential. Oo. oo. So, pag nandyan ho sila, we will help train them, we will give them yung mga incentives, at ikakabit ko na lang din ho dito, yung mga retired athletes natin, pwede sila yung maging coaches eh. Sila yung mga pwedeng coaches sa baba. Kasi alam niyo sir, na tuklasan ho namin sa kakaikot namin na marami pala sa mga PE teachers natin ay hindi din pala sila trained sa sports. Iba, music, ganyan. So yung mga retired athletes natin, so we will now create a journey of an athlete. I will let Commissioner Kenneth discuss later more Oo. about that. Yes. And then the last naman sir is magpapatay tayo ng mga regional training and development centers para maging training ground ng mga future athletes. So, kasi lahat kasi ng opportunities nasa Metro Manila, ika nga yung Imperial Manila, Kaya di ba? nga. Pero maraming magagaling, like for example, si Captain Maribel na lang is one of the greatest basketball players taga Coronadal. South Cotabato, di ba? So, I'm sure baka may magaling din sa mga taga Sulu, taga Yeah. Batanes, Mm. pero Oo. so yan ang ibibigay ng MPBL parties. But again, I'd like to say, ma'am, sir, again, we are here to create long-term solutions. We will bring Maganda. legislation on batas. Oo. Ang ganda ng... May oo. pag-asa na yung mga kababayan natin, kasi meron ako mga napapanood, even yung mga sa Sulu, manggagaling dong mga ang training nila masyadong manual ha. Oo, wala silang kagamitan. Ang problema lang, hindi sila nakakapunta nga dito para mabigyan ng oportunidad. So at least with the MPBL ay may pag-asa, 'di ba? Meron po bang plano ang inyong party list to put up siguro stations in every region? Yun na, yung regional. Kumbaga sa para to take care of these future athletes. Kenneth, sige. Yes, isa po sa plano yun dahil nakikita naman natin na kailangan nandun yung magandang facilities
Maganda natin. Yeah. Kasi Dahil kung para walang sa kanila. facilities, Oo. hindi ka makapag-volleyball niyan kung wala kang net. Pero kailangan mo rin ng budget doon. Marami, oo, budget. And nakikita rin natin minsan dyan, pag taga-probinsya kasi, based din sa experience ko before, pag sinabi mo kasing Manila, aayaw ka na eh. Hindi lang sarili mo na parang nakita mo anong gagawin ko doon, anong Manila, sanay ka sa buhay probinsya. And then, plus yung parents mo, Malayo. parang nagdadalawang isip din na anak, malayo yun. Malayo yun. Malayo po yun. Hindi na So kita tanggalin po makikita. natin sa kanila yan. Tanggalin. And hopefully makatulong Tama. tayo. And aside from that, yung gagawin po natin sa MPBL Party List is yung Anti-Poverty Through Sports and Livelihood Act. So, gamit na yung sports bilang tulay sa trabaho nila at harbuhay para sa mga kabataan at para sa kanilang pamilya. Nakita na natin po yan sa MPBL Basketball League. No, marami po tayong nabigyan ng trabaho dito. Marami pong mga players na hindi naman nakarating doon sa pinaka-highest level na basketball league natin. Alam natin kung ano yun, which is the PBA. Ilan lang ang teams doon? 14. So ilan lang players ang pwede doon. Mga exceptional talents na nandun. So mga nandito sa atin, yung mga aside from grassroots, yung mga out-of-school youth, and then yung mga nag-graduate sa college na hindi pa pwede doon sa highest level or international, dito natin sila bibigyan ng mga exposure. So yun mga nakikita natin na naging epekto niya. And then, sasalayunin natin, ipatupad ang sports-based livelihood program. Tulad ng pagsasanay ng sports officials. Oo. Marami kasi involved dyan sa mga sports. Kailangan din lang may training, coaching, and event management. Yes. Pagbibigay ng sports-related microbusiness, starter kits, mga et cetera, jerseys, equipments. Importante rin kasi yun na may mga equipment sila. Iba nga, rubber shoes, wala. Yun po. So, gagawin po natin lahat yun. And yung na yung grassroots sports programs, possible sa TESDA, DTI at DOLE, para sa skills training at job matching. At least sa ngayon, Kenneth, masasabi natin talagang institusyon na ang mag-aasikaso nito. Kung baka Yes. sa ano, it's already... Nung panahon mo, Kenneth, when you started playing basketball, how did it go? Well, Siguro balikan Sino ba natin yun. nagsuporta? Tingnan natin. Oo. Meron bang suporta? Kung Natanggap? titignan po natin si Kenneth ngayon, he is a well-made professional na eh. Tama. Hindi na yung pangkaraniwan na ano eh. Pero you started like money sa grassroots eh. well, yes, tama nga yun. During my time kasi dun sa province, facilities wala. Wala. Oo. Sapatos. Meron ka Equipments, na? meron namang sapatos. Meron sapatos. Pero At kadalasan, least pag hindi yung mga nakayapak. larong labas lang, nakatsinelas ka, Opo. nakapaa. Tapos ang court nun is semento, hindi pa wooden. Tama. And then, walang tournaments. So, ibig sabihin, ang training mo on your own, no? Pag may bola ka lang, ginawa ko ng tatay ko nun ng ring lang, sarap ng bahay namin. Basketball Araw-araw court sa doon lang. kanto. Doon lang, half-court lang, araw-araw mga doon ka lang. ganun. So, yun yung life ng mga aspiring athletes before. And then, nakikinig lang kami sa radyo sa Manila noon. Pag may mga games, doon lang ako nakikinig kung yung mga stars ng mga players, yung nakikinig ko. Wala pang TV. Opo. Oo. So, doon lang ako, yun yung guide ko noon. And then sabi ko, magagaling itong mga players na to. So, training ko mag-isa. Wala akong coach, wala akong personal trainer, walang weights, walang workout, everything, walang ano. So, jogging ka lang and shooting basketball. So, more so kung ngayong time na nabibigyan pa natin sila ng mga facilities, equipments, lahat, proper trainings, is mas mapabilis kaya sinasabi na mas mapabilis ang discovery and mas mapadali yung pag-improve and pag-develop ng mga young athletes. Yes. That's correct. Oo. Okay. Okay, sige. So, mamaya, no, kasi bumibira na naman si rito si Rona dito ha. Teka, saglit lang ha, dahil mamaya tatanong natin kasi meron ding mag-break na interesado. naman. Oo, may interesado when it comes, meron ba mga platform, kasama ba sa plataforma ninyo ang pagbigay ng health insurance? Ayan ha, sa mga
ano natin, mga atleta natin, siyempre, di ba, no, yung prone sila sa mga injuries, no, and ano yung pwedeng isulong if in case, no, magtutuloy-tuloy ang MPBL, ha, sa Kongreso. Mga kabahagi, yan ay sasagutin ng ating mga guests for today sa pagpapatuloy ng Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, at tayo po ay pumapasok na sa final segment ng ating programa. And ito balikan natin, Tata Ben, ano yung nabitin kong question regarding sa health insurance. Ayan, para sa mga atleta natin na talagang minsan talaga hindi natin naiiwasan na na-aksidente, no, nagkakaroon ng mga injury. What about the health insurance? Mga atleta. Mga sir, ayan. Yes, dapat kasama po yun siya. Isa sa mga programa natin na dapat mga kasama sa, hindi lang health insurance for the players, kundi dun sa mga pang-retirement nila. Oo. Dahil kailangan din, dahil yung lifespan ng mga athletes 10, 12 years lang ang pinakamahaba dyan. Depende kung anong sports ang Ilan taon ka sasali mo. naglaro sa PBA? Nag-start ako at the age of 20 sa 20 PBA. and And then nag-retire ako at the age of 34. Kita mo So na, 14 years, only eh. 14 years, but ano na yun, napakatagal na yun ngayon, dati. Ngayon, ng mga lifespan ng mga players, sandali lang dahil napakaraming players. Pero bago tayo dumating dun sa mga, aside from bigyan natin health insurance and retirement benefits nila, meron din tayong pinupropose na yung injury prevention program sa mga athletes. Injury maganda. prevention Yes po. program. Oo. Yes po. Kailangan po natin gawin din yun. prevent that? Yes. Meron po. Talaga? Pwede natin yun. May mga, may basketball science sports science na ngayon eh. Correct. So, yung mga athletes po sa mga Europe and US, pinag-aaralan nila yung athletes kung injury prone ka ba or hindi. So, na-screen po ngayon yan. So, yun pong pwede natin gawin para ma-lessen yung bago pa magka-injury yung player, bago pa magkaroon ng serious injury, napiprevent na po yan habang Ang nagtitraining alam siya. kong prevention dyan walang balyahan ha. Ay, yes po. Yes. Pero kasama na rin po pag sa mga contact sports yan. Pero may ginagawa talaga yun sa sports science. Sa mga ginagawa ngayon Science already yes, to that. is how to prevent injury bago pa dumating sa'yo. Ang Ini-screen ka, malalaman yan kung ano ba talaga built ka for sports. Yung katawan mo. Okay, very nice. Oo. So, Ayun. Okay. Ayan, So, at least pwede ka na nasagot- mag-sports. Ha? Pwede ka na. Naku, sa edad ko ba namang ito, baka naman mabali naman yung buto ko na Kahit yan. na lang. Hoy, meron naman sports na advantage para sa mga... sige na nga. Teka. Chess. Yan, chess nga. Kita mo na ha. Teka muna. Sige. Yung isa munang tanong natin, Tata Ben, para dun sa mga, talagang ito inaantabayanan ng mga kabahagi ngayon, natin. Ron and Kenneth, you have spoken about a lot of things already for future sports in the country. And ang totoo niyan, marami na po sa mga nanonood ngayon nagsasabi na po ng katotohanan. They will support you all the way. No. Pero please tell them, bakit kayo ang dapat iboto ng taong bayan nitong darating na halalan? Ron, siguro. Parehas na pa- Pareho kayong... Go ahead. we will both say Kausapin niyo something. po yung Opo, ating okay. mga Please. kabahagi. Well, unang-una, maraming salamat mga kabahagi at sa lahat ho mga supporters ni Senator Manny Pacquiao at ng MPBL Party List number 77. Kami po nandito humaharap sa inyo bilang mga kandidato, bilang mga tao. Kami po ay first time na tumatakbo. Sana po mapagbigyan nyo po kami, pakisamahan nyo po kami. Gusto lang namin iparting sa inyo na kami po ang party list po talaga. Meron kaming experience, meron kaming klarong plataforma, at kami po ay wala naman ho kaming ibang pinagmamalaki. Kami ni Commissioner Kenneth, hindi ho kami mga politiko, hindi ho kami nanggaling sa mga malalaking mga negosyo. Maipagmamalaki lang ho lamang namin ay dalawa lamang. Unang-una, ang trabaho at experience naming dalawa sa kanya-kanyang fields. At pangalawa ay ang aming palabra de honor, aming word of honor. Kami po nandito humaharap sa inyo bilang tao, bilang kandidato, nangangako ho. Kami po sa MPBL Party 77, tutuparin namin yon. Kami po ang magiging boses ng mga atleta, ng mga kabataan, estudyante, future
current, retired athletes, at mga iba't iba pang mga profesyon tulad again ho ng mga health and wellness, sports therapists, referees, statisticians, at marami pa hong iba. Ayan, Yes. okay. Sir Kenneth? Si Roger, Kenneth. Yes, unang-una nagpapasalamat na kami sa inyong lahat dahil bigyan kami nagpapakataon dito na ipakita hindi lang ang aming muka sa mga supporters namin, kundi yung ipamahagi sa inyo kung ano talagang platforma namin na pinapangako talaga namin na gagawin namin pag nabigyan tayo ng chance. Ito po yung sinasabi namin lagi, ang Liga ng Bawat Pilipino, MPBL. Magiging liga po ninyong lahat ito pag kami po nabigyan ng pagkakataon. At lagi naman po namin sinasabi sa inyo, nakaharap kami palagi na ito po yung programa na gagawin ay para sa inyo. Makakarating po at makakarating pag nabigyan ng pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong suporta at sana po ay mapagbigyan nyo kami na makatulong sa inyo balang araw. Salamat po. Alright. Ito po namang party list po ninyo is not only for basketball eh. Hindi ba? Oo. Tell us more about it. Well, sir, tulad nga po na sabi namin, MPBL sikat po sa basketball, but kung nagawa ho nila Senator Manny Pacquiao at nila Sir Kenneth sa basketball through a private initiative, paano pa ho kung may full backing of the government? At kami, MPBL Party List 77 will be there. Hindi lang sa basketball. Again, I will repeat, sir, lahat ng sports po talaga. Volleyball, darts, billiards, at sir, hindi ko pa nabanggit kanina, pati ho esports. Kasi napakasikat na ho talaga ng esports dito sa Pilipinas. Ayon sa datos natin, we already have 51 million esports players. Yung esports, so ito po yung electronic sports, yung mga, if you will, titingnan nyo, napakalaking industriya na ho ito. At this is another avenue, another chance for the Philippines to be in the global stage. Kasi ang esports ho ay hindi lang ito laro, kundi bagong oportunidad sa digital age kasi maraming kabuhayan dito. So again, sir, we will repeat po again, ang MPBL Party List po ay hindi lang kami para sa mga basketball, hindi lang kami para sa mga atleta, kundi para sa buong Pilipinas. Kami ang liga ng bawat Pilipino, kaliga ng bawat Pilipino. Ayan, oh. Oo. Ayan. So tandaan ho ninyo yan, mga kabahagi po ha. Ang party list po dala-dala po ang pangalan ni Manny Pacquiao ho dito. At alam naman po ninyo si Manny Pacquiao, malingat lang daw po niya, nakikita po niya ang kanyang sarili nung araw. Ayo, oo. Ibig sabihin, yung bang lampas-lampas na ng kayamanan niya, pero ang kanyang puso ay nandun po sa mga nasa laylayan. And hindi ko ba itatanggi na talagang this is the right person na talagang tunay na Pilipino. Kahapon po araw ng kagitingan, di ba? Oo, Ito po oo. yung ibig sabihin ng tunay na Pilipino, and this is the party list of Manny Pacquiao. Okay. Ayan. So, wag niyong kalimutan. 77. Ayan. 77, Palota. number 77. Oh, kita mo naman. Pito-pito lang ho. Pito-pito. Hindi niyo makakalimutan yan sapagkat yan ang edad ni Tata Ben ngayon. Oo nga! 77! Sakto. Proud na proud. 77. 77, tama? Oo. Oh, yan ha. By the way, merong mga sports for PWDs, di ba? Oo. So, yun ay, ano yun rin, palalaganapin nyo. Yes. Nakita ko parang may mga naka-wheelchair na dance sports. Opo. Right? Oo. Actually, napagalitan nga ako ni Mrs. ngayon kasi hindi ko nabanggit hindi namin nabanggit yung PWD because we have a very special Naku, may Sir, penalty. palaki. May penalty yan. May penalty. Opo, yes po, kami po sa MPBL Party 77, we will be very inclusive. Kasama po dito ang mga persons with disabilities. In fact, just 2 days ago, I was talking to Sir Mike Barredo, isa siyang PWD na we will be supporting yung mga Paralympics, may mga naka-wheelchair na nagba-basketball at iba't ibang sports. And pag ang MPBL Party List number, we will be there talaga. We will create long-term programs for them talagang at kasi itong mga support sa PWD, mga affirmative action ito eh. So Yes. kami po on the record sinasama po namin sila sa aming plataforma at sa aming priority. At ang aking misis ay isang PWD din. Kaya talagang kami ay, yan po ay personal promise na po namin yan, sir. Tama. Anong sports po ninyo? Oo, ma'am? oo. Anong sports po ninyo? Ang sports ko, ano lang. But she's a PWD kasi. Okay. Para po kasi sa mental health din. Yes, of oo, course. Alright, oo. okay. Mental health problems natin. Tama, oo. Kasi malaki na itutulong nun, di ba, no? Okay. Huwag niyo rin kalimutan, meron tayong mga magagaling, mga talented, pero mahina ang paningin, di ba, no? Na nag-excel din when it comes to sports. Oo.
Ayan. Okay, si Hazel Catura, dapat po talaga may priority sa sport. Marami pong sports na hindi na susuportahan ng gobyerno at sigurado pag nanalo po, kayo po ang mapa-priorities sila. O, 'di ba? Ito maisingit ko lang. There's this incident in the Senate that ihain ito na inquiry regarding doon sa mga atleta natin na lumalabas ng bansa. You were able to go to other countries para sa competition before, Sir Kenneth, merong mga atleta na ang problema ay ang kanilang visa. That's why naapektuhan ang kanilang ang kanilang paglaban kasi instead of having this training, iniisip nila na bibinbin ang kanilang mga dokumento, ang visa paglabas for the international competition. Meron bang sagot ang MPBL dito? Yes. Oo. Yan nga po problema pag wala tayong long-term solutions. Everything is ad hoc band-aid ho talaga. So if tayo nandito, we will propose a one government approach na for our athletes na when you say one government approach, andyan po yung Philippine Sports Commission, andyan yung Department of Foreign Affairs to assist sa Games and amusements board. yung GAB natin. So kasi pag meron talaga tayong yung talagang dedicated na Department of Sports, so talagang this will be cabinet I was level. about to ask that eh. Oo, Department of Sports. Pabor po ba kayo? Yes, opo. Na talagang there has Kasi to be a Department of Sports. Napaka-importante na ho talaga ng sports sa ating bansa Yes, kasi hindi lang sa mga professional athletes, pati ho sa mga ordinaryong mamamayan na gusto lang talaga sumali sa sports kasi ang sports talaga ay bukod sa nagpapalakas ito ng katawan, ito ay nagpapasaya ng isip at nagbubuklod din ng komunidad. Kaya kung meron talagang dedicated cabinet official na nandyan, mas makakatulong talaga sa lahat ng mga mahilig sa sports. At kami naman, bukod kung meron dedicated official, kami naman sa MPBL parties magkakaroon kayo ng dedicated members of Congress. Ayun, Okay. dedicated members of Congress. Okay, hindi ko na mababasa ang iba pang mga komento rito but we have Iris Domingo, Angelica Noblesa, Justin Lopez, Fernando Ferds Yamson. Thank you very much sa panunood at pagkokomento. Ito basta, they are shouting out para daw po sa MPBL party list. Okay, so Alright, Tata Ben? we would like to say thank you very much to Sir Ronald Bonsayak, the first nominee, and Kenneth Doremdes, the third nominee Mga ng kongresista natin to in the MPBL party list. We wish you all the best. Wish you luck and see you in Congress. Thank you. Ayan, okay. Yan, Thank you very oo. much po. Thank you, sir. Pwede ba pa mag-shoutout? Of Eh, course. pahabol eh. Alam Go mo, ahead. ang very supportive mother ko po sa province. Talagang, pag nandito kami sa Metro Manila, siya po yung nag-campaign South dun sa South Cotabato. Cotabato. Oh, talaga. And magbe-birthday na rin po siya sa April 20. Happy advance birthday po, mother. And sa Happy mga kapatid ko, birthday. very supportive din dyan. And magkita-kita po tayo na after Holy Week sa birthday mo. Ayun. Thank you so Kailan much sa ang support. birthday? April 20 po. April, Oh, ba? ilan taon na ho siya? Magsa-77 din. Pareho kayo. Pareho ko. Ate, Wow. gusto ate. Oo nga. Ayun. 78. Happy Happy birthday, birthday ma'am. po. Happy birthday. And Salamat po. sana ho, be happy. Yan. Be Okay, happy. Miss Mayan pala sa Zamboanga. Oo. Shout out din. Shout out po. Ayan, Sir Ronald. I'd like to take a chance also to thank our family. Since birthday ni Tita Judith, birthday ng aking mommy naman, si Mommy Margie on April 16. Mauna. So, because we have ang MPBL parties po kasi kami isang pamilya. So, ang families namin close, our families are campaigning with us. Galing. Oh. Friends, Wow. families. Salamat sa lahat naming families. At ito po, I'd like to take this chance to thank all of our grassroots volunteers, leaders, and supporters. Again, kayong mga grassroots leaders namin, kayo po ang lakas ng MPBL as a league at ang lakas ng MPBL party list at ni Senador Manny Pacquiao. Alright. Yun, Mabuhay Oo. ang MPBL. Yan. Pero acknowledge natin ang presence ng napakagandang wife ni Sir Ronald dito. Naman, natin ang pamilya, tapos hindi na-mention ang O, sige, pangalan. ma. Ano Ikaw ba na. yan? Sige na. I'd like to special mention sa aking wife, si Mrs. Jessa Monsayak. Nakikita niyo ho lagi siya sa mga MPBL games, sa mga pag umikot kami, very active campaigner. Love, ngayon pa lang publicly nagpapasalamat ako sa lahat ng suporta at pagmamahal mo. Diba daw ganyan? Okay.
So, magpapasalamat din tayo sa mga kasama natin sa production. Of course, Miss Ann Go, ang ating head sa production. Mr. Ram Malonzo. At syempre si Fiana Sweet Ferrer. At gayon din kay Serge Magat. All from the production. Si Rona rito. Yan, yung ating nangungulit dito sa loob ng bot. Takot ako dyan pag kaya na tumaas na ng kanyang ng kanyang... Wala ka na magagawa ko. Hirit na talaga yan. Ayan, Tata Ben, sa technical We say side. thank you also to our technical people. Sa panguna po ni Engineer Dave, thank you very much. At syempre po from TUP, Joshua Seda and FEU, Lisel Carranza, Rona Manlapas ng CEU. And we still have other students coming from Adamson, UST, NCST, and LPU. Oo, UCC din. We have trainees from UCC. Alright, Okay. So, sumain nyo na naman po ang isang oras na talakayan. May kinalaman po sa mga plataforma at hikain ng mga tumatakbo ngayong eleksyon. Bukas po ay meron naman tayong panibagong i-feature. Hindi pa natin alam kung siya ba'y tumatakbong kongresista, no, o di kaya senador, o kaya bahagi ng mga party list group. Anyway, antabayanan muli kami dito sa ating programang Pamumuno 2025. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minioy. At syempre po ang inyong kabahagi, Ben Paipon, sa ating Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.